Valentina. But overall kasi, kailangan mo na talaga dito mag-level 4. Honestly, AP Bren, hindi sila ganun ka-concerned dun sa early game nila kasi ang daming pang support. Yeah. So, no matter what happens, kaya nilang suportahan yung sarili nila. Ito yung medyo risky though kasi this is Paramis and Matilda. Kapag mahihilain si Renny J, every time na cooldown ang latigo ni Renny J, kailangan yung burst, mabilis, burst, ganun. Oo. Yung parang may halong pust na rin. Para dito na bigla ang damage dito para sa side ng Blacklist International. So bilis pala ang pwede na pansagot para hindi na magamit yung mga skills ng AP Bren coming to this game. So nakita natin game number 1, medyo hindi natin sinasabi na super bagal. Pero disiplinadong Blacklist and AP Bren ang atin nakikita. And bottom lane nagkakaamuyan lang din naman. Chilla muna yan. It's been a while since nakakita tayo ng Phobius XP. Mind you, favorite ni Chantel yan. Dati nung season na yon. Kasi ang linya ko nun, Phobius ba? Obvious ba? Nung time na yon. So pwedeng ito na maging dawan para dito sa AP Bren para biglang iliko ang takbo ng XP laning ni Edward. So, curious ako dito sa decision ni Sensui kasi naalala ko itong kung hindi ako nagkakamali, it was Kyle TZ na nag-Nolan, tapos may supports na kalaban, nag-Halberd agad siya. Tapos, Counter-Strike ito Halberd. Typically kasi Heptasis talaga inuuna para makapag-burst ka. Pero in this particular game, ikaw consider ba ng Blacklist na maglagay ng Halberd rush para kay Sensui? Para semi-anti-heal Counter na agad, no? Ito may kita natin personal objective. Okay. Divine Judgment, yung latigo na ni RJ, pero may penalty zone pa. Pero nandun si Flap na umiere lang muna with a slam. Dog's first blood ay mapupunta kay Kyle TZ. At yun nga sinasabi natin na kailangan ma-burst down ang Blacklist. Medyo biten, flicker in si Ogwen sa by one. Hit Nako na po. lang. Tatlong napatay dito para side ng Blacklist International at samahan mo pa ng Turtle. Nararamdaman talaga. Ang problema kapag nagka-ja plus assassin ka na gusto mo ma-burst versus sustain composition, particularly yung Faramis. Kaya naman talagang may reservations ako nung Nolan ang pinili nila instead of the Faramis. Ramdam natin na nahirapan sila. Ito, may bago na naman tayong milestone na para kay Edward, Legendary Agent Zero. First player na unang makakaabot ng 30 million damage taken in MPL Philippines history. Wow, 30 million. 30 million? Legend Zero, of course. Ang dami niyan. Ilang games kaya? Daming tinangke. Ang dami rin kasing mga Uranus games Sa bagay. Oo nga, sa bagay. ni Edward. Kasi yung Uranus din, kaya nga din naman ganun ang mga naging bans ng AP Bren kanina dahil mataas ang respeto nila dito kay Agent Zero. So 3-0 ang ating score, 1.1k gold lead. At pwede pala yun, no? Yung palipad na guiding win, tas diretso kagat. Diretso Ashura Saura. Ang daming options ng AP Bren dito para makapag-in out. I should say if you're Blacklist International, again, specifically this point, crucial burst. Ang problem dito is, makakahuli kaya sila. Kung meron ka manghuli dito, kung ikaw si Renny J, who do you target? Do you target Aparamis? Or do you target Super Marco? Kasi ang hirap para sa akin, Paramis na lang dapat kung ikaw si Renny J Kung ano talaga. Feeling ko si Super Marco, yung pinakamagandang target. Pero yung kaganda dito sa Phobius, imagine mo kung kadya ka, gusto mo mag-flicker play. Or pag gumamit ka ng hatak mo, meron kang agad dash. So no matter what, matatalunan kayo ni Flaptizi. Parang nga pwede sa gabi na, no? Kasi part ng combo mo yung dash. Oo Oo nga pala. Tinerd pick to Parang ready sila dito. Sila lang ang nag-Phobius all throughout the regular season. Yeah. Tsaka sila din yung talagang naglalagay na sa ibang lanes. Kaya hindi mo malalaman kung saan talaga ilalagay. So, good move para dito kila Coach Ducky and Coach Fred. Pero kinaganda naman para Blacklist International. Kaya yung 1.1k gold lead, 600 na lang ngayon. So, nakakagawa sila ng paraan para makahabol. The master tactician mula sa AP Bren, utilizing this Phobius. At dahil dyan, makakakuha na naman sila ng objective. Kyle TZ! Sinolo lang ang Turtle! At hindi na yata natin makikita na parang magko-contest din ang Blacklist International. Game number 1 ay parang more on trading din ang kanilang gustong gawin. And this battle picked up. Tapos Heptasis para sa Brody, very important. Wonder ko kung kailan maabot itong item, first item para kayo dito sa Nolan. Ito yung inaabangan tagal ng Blacklist. Pag nakahanap sila ng mga magandang burst, yun na yung simula para sa kanila. Halberd nga ang una. Divine Judgment, counter go! Ayun yung pick-up na gustong gawin ng Blacklist International finally. After so many attempts, Renny J with a kill. Hindi na natin na nakita na umabot pa yung Netherrealm. Tsaka kung babalikan pala natin yung unang Sensui Nolan play, nagulat na lang tayo na grabe yung farm niya.
Nakita kasi natin magkalapit kanina si Kyle TZ at saka si Sensui. Mataas yung level Oo. ni Sensui considering na AP Bren ang gumagawa ng play. So parang ano muna din sila, patatabain muna nila. Disiplinado din ang Blacklist International. Pokestar coming in. Penalty zone out si Edward. Pero sumunod si Kyle TZ with the decimate. Mukhang gugo pa rin sila. Netherrealm activated here. Nandito ngayon si Pew. May nakaw na ginawa na si Yue. Saving his allies. Pero susugod pa rin ata si Kyle. Oo, agawan muna nila ng farm dito para nga paliliitin nila. Para nakita nila si Sensui na, teka lang, nakakapag-farm. Tanggalin muna natin ng pwede pag-farman. Well, top lane. Tutuloy pa rin nila. Hindi natin nagpa-fake to. Divine Judgment na naman. Babanatan si Ogwen. Ogwen, nakabagstack si Oheb and Oheb will take that kill. Habang nangyayari yun sa may bottom lane, si Flap TC nagpupush naman. Ngayon sa sitwasyon na ating laban, kanino ngayong rotation ang nagiging effective? I think it's very clear na AP Bren yung mas effective na rotation, lalo na nakapag-push pa sila. Oo. Blacklist International, definitely, kailangan nilang makakuha ng mga pagpitas. Yun na, buti na lang talaga na sila yung nauna makapag-push ng Torre. Yeah. And AP Bren, dahil group up sila, nag-group up, hindi ganun kabilis sa kanilang farm. And gusto ko yung pinalitan mo, Chantel, itong farming ni Sensui. Ito naman yung hindi magawa ng isang Martis kasi kailangan sumama ni Martis sa mga laban. Kailangan may gera ka. Penalty zone! At nandun na yung pag-go at pag-swarm ng bees na binigla na lang nila din tayo as Renny J tumatakbo para sa kanyang buhay pero boom baraga! Pinalamon ng slam ni Flap TC. At dire-diretso lang ngayon ng AP Bren, makakakuha na naman ng panibagong turtle objective. At gaya na sinabi natin, talagang binibilisan nila ngayon ang ginagawa nila against Blacklist International. Walang makakasilip at tutuloy muna ngayon si Sensui pagdating doon sa may farm at si Kyle TZ makakasecure ng turtle. Nabigla ako doon sa biglang engagement ni na ginawa ng AP Bren. And if I'm not mistaken, yung Divine Judgment was on cooldown that time. Kaya hindi rin nakapag-react. Oo. Naku po si Oheb. Inahabol si Oheb. Oheb tumatakbo para sa kanyang buhay. Oheb susubok. Pero nandun si Flap at si Super Marco to finish the job. At if ever man ay pwede ding humabol doon na ang dalawang players ng AP Bren. Ngayon agad doon sitwasyon, Wolf ng Blacklist International. Anong kailangan nilang gawin? Anong kailangan nilang kapitan para mapatay ang laban? Secure yung jungle, yun ang number one. Yun yung nagbibigay sa kanila ng winning chance pa dito. Sensui na talaga ang win condition as of this moment. Okay. Kailangan talaga nila mabigyan ng play. Meron penalty zone para kay Edward dito. Pero masira pa rin Torres sa middle lane. Okay. Tower lang daw muna, sabi ng AP Bren. As a Blacklist International defending. Pero nag-fail kahit na nagamit penalty zone. Ito na yung chance ng Blacklist. I think kuha na sila kahit siguro kung ikaw si Renny J, kapag lumipad si Ogwen, bigyan eh. Yun yung call dapat eh. Parang kasi kahit paano, laging napapalayo yung Matilda. Oo, may displacement. May displacement. Pero ang pinakakailangang solution, pag nabigyan ng latigo, burst agad. Yung problema kasi pag tinry mong i-isolate si Ogwen, ang daling rumespo nung ni Flap TZ. Then may flicker din si Few. So, no matter what happens, meron talaga at meron talaga silang mapapatay. I think siguro pwedeng i-punish ng Blacklist International yung Netherrealm. Meaning to say, pag gumamit na nga ng Netherrealm yung AP Bren, mas magandang ubusin na lang nila agad kasi nasa stun yung mga members ng AP Bren while that happens. Which means na kailangan maging crucial nung AOE damage nila. Saan nga ba manggagaling yun? Oheb. Doon sa kanyang ultimate. Then itong si Yue at kay Edward. Ang pinaka trabaho ni Sensui, finisher sa ngayon. Oo, yung parang bigla na lang manggugulat. Yeah. Ito sinabi natin, difference in terms of levels, pwede nga yung mga usual na assassin na magugulat ka na lang, okay, na-steal ko yung retry. Meron akong Lord. Yun yung mga panggulat plays ngayon ng Blacklist. They were able to pull that off. But for AP Bren, talagang alam nila kung ano yung edge ng kanilang rotation ngayon. By the way, nakita natin na si Renny J nag-build ng fleeting time. Hila ba to na? Hila moments na ba to? Well, we shall see. Susubok si Sensui dito with the fracture, pero paid lang pala yun. Nandun si Flap. Kalahati ang buhay ngayon ni Flap, Sensui. Alam ngayon ng AP Bren, walang ultimate. Pero ayun na yung penalty zone. Sino makakuha ng Lord? Ang idol na makita sa si Few. Susubok pa rin. Sinakalting si Vita Decimental. Minipat-lalpat na lang si Flap. TZ! Another swarm! Para sa side ng AP Bren. Apat ang nawala sa Blacklist. May kita natin ngayon ng AP Bren, 3.8k gold lead. At si Sensui dito mapipili na uwi. Habang sa may middle lane, unti-unti nilang sisirain at meron pang ding Lord na dadaan na dito. Mabubuhay naman ang mga players ng Blacklist International. Madedefensahan ba nila? Grabe, AP Bren! Can they end this?
Susubok ngayon si Sensui pero lumilipad si Owen. Fake lang daw. Renny J. Buhay na lahat ng mga 5v5. players ng Blacklist. Okay. Pwedeng 5v5 pero dedepensahan lang nila. Lord is here. Blacklist International will manage. At buhay pa ang agents. Pero kita natin na ang daming tore na nakuha dito ng AP Bren. Ano nga ba nangyari doon? Well, yung problema para sa Blacklist, tinry nila mag-poke against sustain lineup. At ang pinakakahinaan ng poke composition, and Blacklist knows this, for sure. Kapag tinatry mong mag-force or mag-poke, yun nga, katulad ginawa ng Rifle, pinakalahati nila, hindi yun yung effective way para doon sa composition ng AP Bren. Kasi ang daming sustain ng AP Bren, madali lang maibabalik yung mga commitments na ganun. Yeah. And Blacklist, mukhang promising yung entrada nila, di ba? Pero nakita mo, there's severe lack of damage kasi naputunan ni Sensui yung combo niya. Yun nga nakumombo siya, tapos kalahati lang yung naging, yung half HP lang. Hindi, Yung burst down kay Flap. kapag sustain yung kalaban mo, kailangan committal kayo. Oo. Oo nga pala, kaya nabagit mo rin na kailangan finisher. Hindi dapat ang damage ni Sensui ang mauuna. Kailangan siya ang mahuhuli para siguradong matatapos ang kanilang initiation na ginawa. So may kita natin ngayon na lumulobo pa rin ang kalamangan ng AP Bren. Yeah. At para dito kaya Sensui, now at level 15. So isang surprising play, isang bulaga play na naantay nila. Agree ako dito sa inyo, sobra. Nakay Sensui ang finishing touch. Kung pwede mo siyang tawaging finisher, ito na yon. Ayun. But again, full commit. Ito yung kapag sumugod sa isa, bawal yung hap-hap. Oo. Full commit ka dapat. Diretso. Oo. Kailangan umarangkada at Yeah. pumasok ka talaga. And if you're Blacklist International, speaking of full commit, you need the focus fire. Every time may makuha Divine Judgment, kung sino man yung tatargetin, one name lang ang sisigaw dun sa target. Oo. Feeling ko nga, parang mas maganda pa nga i-full commit na lang si Phobius. Ito yata yung centerpiece nung sa AP Bren. Oo. Much better for them. Kasi single target din naman ito si Super Marco unless meron niya yung first kill kapag nakakombo. But the idea is, pag inuna nila yung ibang heroes, makaka-follow up si Phobius. Whereas, pag ang Phobius ang inuna nila at na-combo nila with a burst, hindi aabot sa point na mapipindot yung guiding wind, kaya-kaya nila itong Phobius. Sa mabilis. O nga pala, kaya parang naiilang dito pala yung players ng Blacklist International kasi mga dash. Yeah. O parang maladama, mala chess piece. Ngayon na dito, dama tas chess para dito sa kay Phobius. Yeah, oo nga, no? Parang dama muna yung sa Black. Pero ang dami kasing mga pyesa ng AP Bren. Here we go. At isa sa mga piyesa na to is magandang diversion play para sa Blacklist International with a divine judgment from Renny J. At para naman dito sa AP Bren, parang sila talaga inaantay talaga nila magkaroon ng setup play. Parang, okay, hindi tayo mauna. Antayin natin sila. Nag-aabang si The Hitman, Renny J. Kailan sasabog ang bomba? Kailan mag-wow si Renny J dito? Look at the minimap, ladies and gentlemen. Look at Sensui. The position of Sensui. He wants to go from behind. Walang sumisilip dun Okay, sino makakuha ng Lord? Sensui Instincts is real! Pero tumatakbo na siya! Expansion in, expansion out! Can he survive this? No! But Sensui with the clutch instincts! Napailing pa nga! Si Kuya Sensui mo! Ito na yung sinasabi natin kanina, kaya pala nagpapataba lang muna, kaya pala nagpapalevel para yung retribution niya mas mataas sa lahat at biglang nang gulat nung sinabi natin na walang sisilip. Nandoon, naramdaman niya, kaya ko to, Sensui Instincts to. At ang nakuha niya doon oras para sa Blacklist International. Makapag-farm pa ulit. Magmamax na dito si Oheb. Demon Hunter Sword na available. They have kill potential sa ngayon. Yun yung impact na nagawa ni Sensui. Wow, full A. Talagang commendable with the full effort ni Sensui. Question is for the agents, enough ba yung oras to save this game? Again, it's 2-12, ladies and gentlemen. Yun yung mga bagay na hindi mo matuturo. Instinct na talaga yun eh. Oo, yung iba yung instinct ni Sensui, iba din yung instincts ng AP Bren, kaya din talagang pinangalan sa kanya. So ngayon for Blacklist International, again, parang mga ilang steal pa. Makikita na natin na kakapal yung minion wave nila. Yun pala yung play na gusto nilang gawin. Yeah. Pero AP Bren tamang face check lang muna. Yeah. At pwedeng umabot na mas matagal pa yung ating laro. Parang hindi bumibigay yung AP Bren eh. Even though nangyari yung magandang save ni Sensui with the retribution, they kept their composure na hindi mag-a-assume. Sige, wala tayong ipapunish. We have the lead. We have the 4K lead. Si Blacklist International still under pressure to pick off one. Ang Blacklist, kailangan nilang balikan. Paano nga ba
At ano yung mga butas dun sa sustain lineup, yung ube strat na sila mismo ang nag-invento sa ngayon. And one thing is yung pag-burst nga. We'll see if that will be the case. Flap, hindi Parang naramdaman niya. nakaramdam. Flap senses. Sensui. Ito, laban na ng Sensui Instinct tsaka Flap Senses. Okay. Nag-aambahan lang, pero Flap lumipad dito. Susugod daw ang AB Friend. Susubukan nilang badatan si Sensui, pero dito sa bandang kabila, sila Yue naman. Makakatakbo si Sensui, pero si OM ngayon na tinatagyan. Lumilipad na si Flap with the slams. Yue ngayon, ninakaw yung Netherrealm. Yue, makakapagligtas ng kanyang mga kampe. Walang mapapunish. Blacklist survives the attack. Sobrang dami nagamit ng mga skills ng moment na yun. And Blacklist International, kinailangan nilang umalis. Ito rin sinasabi na napakadaming dash, kaya parang tumatalon si Flap TZ. Air flap. Ang ganda nung ginawa doon ni Sensui though. Na-touch na yung madami dun sa mga talon. Oo. Parang tatlo yun. Ito, meron pang tatlong lilipad. Round 2 daw, sabi ng AB Bren. Alam nila na mabitin na yung mga pang-dash out ng Blacklist. Kaya sumusugod na sila. Double kill with a double shot na meron ng Clint as AB Bren will finish this off. Another victory for the B.